importanteng balita. Sa mga balitang pambansa, aminado po ang Philippine Navy na malaking hamon ang paghahanap sa mga nawawalang sabongero sa lawa ng Taal. Ayon kay Navy spokesman Captain John Percy Alcos, isa pong Taal Lake sa pinakamalalim na lawa sa buong bansa. Sa ngayon, wala pa silang ginagawang testing sa lawa dahil wala pang formal request mula sa Department of Justice. Pero kung makakatanggap man sila ng go signal, tiniyak po ng Philippine Navy na handa ang kanilang hanay na tumulong at suyurin ang Taal Lake. Kung masyado naman pong malalim sa ating mga technical divers, parang alamin mismo kung nandoon nga ang mga labi, mga alleged na nilaglag doon ng mga katawan po, meron tayong mga ibang kagamitan tulad ng mga side scanners para malaman kung merong mga bagay na nasa ilalim na hindi naman dapat nandoon. Yan nga po ang tinig ni Philippine Navy spokesman Captain John Percy Alcos. Samantala, bahagya namang dumami ang bilang ng mga Pilipinong nagugutom. Base po sa pinakahuling survey ng Social Weather Station, sumakyat sa 20% ang nakararanas ng involuntary hunger. Bahagyang mas mataas po yan sa 19.1% noong nakaraang survey sa parehong buwan. Ang paliwanag nga ng SWS, bumaba ang bilang ng mga walang makain sa Metro Manila at maging sa Balance Luzon. Pero tumaas din sa Visayas at sa Mindanao. Tutol naman si Vice President Sara Duterte sa planong pagbenta ng bahay ng kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Nag-viral kasi online ang litrato ng bahay ng dating Pangulo na may nakapaskil na for sale. Pero ayon kay Davao City Vice Mayor Baste Duterte, pinatanggal na nila ang nakapaskil at pinalitan na rin ang gwardya sa bahay. Una nang sinabi ng common law wife ni Duterte na nagdesisyon siyang ibenta ang bahay dahil masakit na sa kanilang balikan ang mga alaala ng dating Pangulo doon na nakakulong na ngayon sa The Hague. Pero tutol dito ang Vice Presidente na mas gustong buksan na lang sa publiko ang bahay ng dating Pangulo.